Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po tayo dito po sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. Bago po tayo mag-start sa ating pong topic ngayong hapon, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa Panginoon Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan. At patuloy, Lord, na ikaw ang magturo sa amin sa hapong ito, O Diyos. Tago po ako sa hindi ko rin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon pong hapon, meron po tayong bagong topic or series na pag-aaralan. Ito po yung 12 benefits of the fear of God. Ulitin ko po, 12 benefits of the fear of God. So, sabi niya po dito, 12 po na benepisyo na makukuha natin kapag meron po tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Ay topic po ni Pastor Boy ng mga nakaraang anniversary na kapag tayo po ay nagkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, ay marami po talaga tayong benepisyo na makukuha. Ang sabi pa po doon sa turo ni Pastor Boy, pag sinabing nandun yung pagkatakot po natin sa Diyos, ay nandun po yung ayaw mong mawala o umalis sa tabi ng Diyos o presensya ng Diyos. Ibig sabihin pa po ng banal na pagkatakot sa Lord ay nandun po yung paggalang mo sa Diyos. Nabanggit din po ni Pastor Boy na hindi po sapat yung pag-ibig lang sa Diyos. Dapat nandun din po yung takot natin sa Diyos. Dapat nandun yung banal na pagkatakot po natin sa ating Panginoon. So, ang number 1 po na benepisyo ng pagkatakot sa ating Panginoon ay beginning of wisdom. Ulitin ko po, ang number 1, beginning of wisdom. Dito po sa Proverbs 1 verse 7, kung meron po kayong Biblia, makikisabayan po ko sa pagbabasa. Kawikaan 1 verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay umahamak sa karunungan at turo. Dito po sa Kawikaan 9 verse 10 naman po, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, at nagkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon, nalaman po natin na yung mga bagay na alam natin o talino natin sa mundong ito ay hindi po pala totoong kaalaman o katalinuhan. Nalaman po natin na ang tunay na karunungan ay magmumula lamang sa ating Panginoon. Nung nagkaroon po tayo ng pagkatakot sa Diyos, nagsimula po na magkaroon tayo ng tunay na kaalaman at katalinuhan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng mundo ay kamangmangan lamang sa paningin ng Diyos. Kaya nga po, nung nakakilala tayo sa Panginoon, akala natin, bago po tayo makakilala sa Lord, akala natin ay matalino na tayo. Akala natin marami na tayong alam. Pero nung tayo po ay magsimula na makakilala sa Lord at magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, nalaman natin na ang kaalaman pala o katalinuhan na meron ka ay kamangmangan lamang sa harapan ng Diyos. Ulitin ko po, ang sabi niya sa number 1, beginning of wisdom. Kapag meron ka ng banal na pagkatakot sa Diyos, magsisimula na ang tunay na karunungan sa buhay po natin. Dahil may takot na tayo sa Diyos, dahil nagkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa Panginoon, nagkakaroon na po tayo ng talino o magkakaroon tayo ng talino na nagmumula sa ating Panginoon. Ang tunay po na talino ay manggagaling lamang sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagbibigay ng talino. Kaya pakisabi po sa katabi, kung gusto mo ng tunay na talino o kaalaman o wisdom, ang sabi niya po dito, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. So yan po yung number 1 na benepisyo na makukuha po natin kapag meron po tayong banal na pagkatakot sa Diyos.
Sabi po sa number 1, the beginning of wisdom. Sa number 2 naman po, departure from evil. Number 2, departure from evil. Dito po sa Kawikaan 3 verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Dito naman po sa Kawikaan 16 verse 6, sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Ang sabi po dito, nung tayo po ay nagsimula ng magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, nagsimula po na tayo ay lumayo sa kasalanan. Nung tayo po hindi pa nakakilala sa Lord, lahat ng bagay ay nagagawa mo. Pero nung tayo po ay nagkaroon na ng pagkakilala sa Lord at nagsimula ng magkaroon ng pagkatakot o banal na pagkatakot sa Diyos, nalaman natin ang dami po pala natin kasalanan. Ang dami pala ng mga mali na nagawa natin sa ating buhay. Kaya nga po sabi niya dito, ang isang benepisyo ng pagkatakot po natin sa Diyos ay ilalayo ka nito sa kasamaan o kasalanan. Nung tayo po ay magsimula na, mag-start na ng pagkatakot sa Diyos, nag-start na po tayo lumayo sa mga mali at kasalanan na pwede nating magawa sa buhay po natin. Yes, hindi po tayo perfecto. Wala pong perfectong tao. Pero trying hard po tayo. At grabe po yung effort natin na lumayo sa kasalanan at pagkakamali. Bakit? Kasi ang gusto po natin ay malugod ang Diyos sa buhay po natin. Ang sabi nga po ni Pastor Boy, kahit mahal mo ang Diyos, pwede ka pa rin makagawa ng pagkakamali at kasalanan. Pero kapag nandoon yung fear, yung takot mo sa Diyos, yung banal na pagkatakot mo sa Lord, matatakot kang gumawa ng mali sa Diyos. At nagsisimula ka na ilayo talaga yung sarili mo sa mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin. Dahil sa pagkatakot natin sa Diyos, ihiwalay ka nito sa mga ayaw niya na gawin mo. Nandun na ilalayo ka ng Diyos sa mga bagay na alam niya na pwede mong ikamali o magsimula yung pagkakamali. Kaya nga po, yung number 2, ang sabi niya, departure from evil. Ilalayo mo yung sarili mo sa kasamaan. Kasi ang gusto mo ay malugod ang Diyos. Ang banal na pagkatakot sa Panginoon ang maglalayo sa iyo sa mga pangit na gawain o maling gawain. Kaya nga po, nire-remind po tayo ng topic po na ito, ng series po natin na kailangan tayo bilang Kristiyano ay meron pong banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi takot sa Diyos, kundi may banal na pagkatakot sa Diyos. Kasi kapag takot ka, ang tendency po nito, lalayo ka. Pero dahil may takot ka sa Diyos, ang tendency po nito ay lalapit ka at isisiksik mo ang sarili mo sa Diyos. Bakit? Kasi alam mo na may mga bagay na ibibigay ang Lord sa atin. Hindi lang po yung mga material, kundi higit po sa lahat, mararanasan po natin ang presence ng Lord kapag tayo po ay may banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya po pala yung mga Bible character na mababasa po natin, sila Abraham, sila Moises, sila David, lahat po ng mga Bible character na basa natin, ang dami pong ginawang himala ng Diyos sa buhay nila. Nagtagumpay po sila sa lahat ng mga sitwasyon nila. Bakit po? Kasi grabe po ang pagka-banal na takot nila sa Diyos. Yung pagkatakot nila sa Panginoon. Ando yung paggalang nila, nando yung respect nila sa Panginoon. Bakit? Kasi alam nila na ito yung susi
para patuloy nilang maranasan ang Panginoon at patuloy silang samahan sa mga ginagawa nila. Kaya nga po, sa bawat isa po sa atin, kailangan hindi po mawala sa buhay natin yung fear in the Lord. Yung meron tayong banal na pagkatakot sa Panginoon. Close ko po sa isa pong, sa dalawa pong verse. Po. Ang unang verse po ay dito po sa Mangral 12 verse 13. Alam naman po natin na ang isa pong tao na nabuhay sa time na to na napakatalino ay si Solomon. At si Solomon po ay may bilin po sa bawat isa. Dito po sa Mangral 12 verse 13, ang sabi niya po dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito po ang sinasabi o advice ng pinakamatalinong tao sa time na yun. Ang sabi niya, matakot ka sa Diyos. Kay Solomon na po lahat. Talino, katanyagan, kayamanan. Pero ito po yung kanyang bilin. Ang sabi niya, matakot ka sa Diyos. Sa bawat isa po sa atin, iba pa rin ang isang Kristiyano na merong banal na pagkatakot sa Diyos. At kapag meron po tayong ganito, sigurado po ang pagsama ng Diyos sa atin. Isa pa pong verse, dito po sa Malakias 3 verse 13 to 16. Malakias 3 verse 13 to 16. Sabi po dito, masasakit ang pinangako sinabi ninyo tungkol sa akin. Sabi ni Yahweh, ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinasabi namin sa inyo? Verse 14, sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Verse 15, hindi ba kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Verse 16, pagkatapos nag-uusap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapin. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Verse 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Sabi niya po dito, may paggalang sa Diyos. Tulad po ng binanggit ng ating senior pastor, ang tunay po na banal na pagkatakot sa Diyos ay nandun yung paggalang mo sa Kanya. Ang sabi niya po dito, nakikinig ang Diyos. Pinapakinggan niya yung mga lumalabas sa labi natin. Ang sabi niya dito, yung mga tao na nakitaan niya ng banal na pagkatakot sa Kanya at ng paggalang sa Kanya, ang sabi niya, pinasulat niya sa aklat. So, hindi po nababaliwala yung paglilingkod natin sa Kanya na mayroong pagkatakot sa Kanya. Kasi sabi niya, pinasulat niya. So, ibig sabihin, dahil sa pagkatakot mo sa Lord, or banal na pagkatakot mo sa Diyos, nandoon na hindi ito makakalimutan ng Diyos. Hindi nakakalimutan ng Panginoon yung mga ginagawa po natin para sa Kanya. Na nandun yung respeto natin sa Kanya. Marami po tayo na maririnig, sasabihin ng iba,